Dad! Dad! Kamusta kayo mga kayoso? Hindi na natin to patatagalin pa. 20 million pesos. Kisang pamagat at gawa naman ito ng paborito nating Viva Max. Kidnap for ransom, ika nga nila, at ito ang klase ng trabaho ng isang grupo ng mga kababaihang ito. Si Allison ang leader sa grupo, pinakamatanda naman sa kanila itong si Elsa na mamasan kung tawagin nila. Si Pia na siyang pinakabata ngunit wagas naman kung magmahal. Itong si Roxy ang pinakasiga sa grupo, reklamador at feeling leader. Salungat dito sa pinsan ni Allison na si Gina na tahimik lang. Pero mamaya malalaman nating misteryosa rin pala ang pagkatao niya. Lambutan mo nga. Siya naman si Dolor, kabit ng salbaing mayaman na may edad na. Lambutan mo! Siya si George na walang ibang ginawa kundi ang magpakasaya kasama si Dolor. Kaya sa tagpong ito ay alam nyo na siguro kung anong mga susunod na mangyayari. Sarap tuloy ng bulalo ni Dolor. Iyami nun. Hanggang sa malalaman na nating misteryosa rin palang pagkatao nitong si Dolor. May lihim pala silang relasyon ni Gina. Nayari na. Bahagyang natigil ang kanilang nagbabadyang ana-ana dahil sa biglang pagdating nitong si George. Mabuti na lang at nakapagtago itong si Gina. May importante raw na meeting itong si George kaya pagkaalis tinuloy na ng dalawang genggenga na talaga naman. Talaba versus tilapia ng labanan mga kaibigan. Iyami nun. Saksi tuloy ang nakabukas na rep na nag-iinit na dahil nakalimutang isara. May naging usapan na sina Dolor at Gina patungkol sa plano na nilang pagtakas. Nais na nilang lumayo upang magsama na. Gusto nang mangyari yun ni Dolor dahil matagal na niyang gustong layuan at iwan si George. Pero para kay Gina, may importante pa raw itong tatapusin at iyon nga ay ang makuha muna ang perang magiging parte niya sa grupo. Hindi kasi alam ni Dolor ang tungkol sa bagay na iyon. Wala tuloy siyang kaalam-alam sa tunay na pagkatao ng tibong inaasahan niyang makakasama niya habang buhay. Hanggang sa dumating ng takdang araw na pinakahihintay na ng grupo ang makuha na ang 20 milyong piso kapalit ng buhay ng kanilang bihag. Ito na rin yung araw na matagal na ding hinihintay ni Dolor dahil sinabihan na siya ni Gina na aalis na daw sila pagsapit ng gabi. Tanging si Pia lang ang naiwan upang magbantay. Kaya habang inip na ang grupo sa kahihintay ay kabaliktaran naman dito kay Pia dahil dadating ang kanyang kalbong kasintahan. Kaya ang mga susunod ng tagpo ay talaga namang kaiinggitan na natin dahil isa na namang kalbo ang suswertihin. Iyami! Nagkaroon tuloy ng pagkakataong makawalang bihag dahilan upang mabaliktad ang sitwasyon. Kumaripas naman ng takbo si Kalbo dahil sa takot ng husto. Isang lalaki ang nag-iwan ng isang bag sa may basurahan. Batid naman ni na Allison at Roxy na ito na ang 2 milyong pisong pera na hinihintay nila. Sina Elsa at Gina ang nakatokang kukuha sa pera ngunit sa kasamaang palad ay may mga parak na palang nagkaabang sa kanila. Wala nang nagawa pa si Elsa kundi ang sumuko na lang. Di naman nagpatinag si Gina at nanlaban, mailigtas lamang ang sarili niya. Hindi na rin lumaban pa sina Allison at Roxy at mabilis na nilang pinaharurot ang kanilang sasakyan at iniwan si Gina na nakikipagbarilan. Kaya habang inililigtas ni Gina ang sarili ay kasalukuyan palang inililigtas din ni Dolor ang kanya ding sarili sa kamay ni George. Nahuli pala nito ang pagtatangka niyang pag-alis alinsunod nga sa usapan nila ni Gina. Nanlaban na si Dolor sa pagkakataong ito hanggang sa dumating na sa pangyayaring magtatagumpay si Dolor at tuluyan ng magwawakas ang kalupitan ni George. Tutok ng baril ang sumalubong kina Allison at Roxy. Talagang nabaliktad ng sitwasyon dahil si Pia naman ngayon ang nakagapos at ngayon ay isusunod naman silang dalawa. Pero mabuti na lamang at nagawa nito ng paraan ni Allison. Inakit-akit niya ang bihag at nagbabadya sana ang tinatawag nilang threesome. Kumagat naman ng kumag kaya sa huli tagumpay itong si Allison. Matagumpay at ligtas ding nakabalik si Gina at dito na nagalboroto sa galit si Roxy dahil sa kapalpakan ng mga kasamahan niya at sa mga maling pamamalakad at mga plano ni Allison.
Matapos ang mainit na sagutan, pinuntahan ni Gina si Dolor at dito ay bubungad nga sa kanya ang isa na naman niyang problemahin. Wala naman siyang magagawa kundi ang tulungan si Dolor at mailigpit ang kalat upang walang anumang makitang ebidensya. Kaya lang biglang sumulpot sa kinaroroonan nila itong si Pia at nakita ang kanilang ginagawa. Dahil gustong magsumbong nitong si Pia, hindi na nagdalawang isip pa si Gina at mabilis na niyang iniligpit at pinatahimik ng tuluyan ang babaeng maaaring makasira sa kanyang mga plano. Binalikan naman agad ni Gina si Dolor at nag-usap ang dalawa patungkol sa kanilang pag-alis sa lalong madaling panahon. Kaya lang matapos ang usapan, susunod naman ang atin na namang kinagigiliwan. Muli na namang nagsagupaan ng talaba at tilapia na mukhang nakalimutan ng nangyari at ginawa nila kay Pia. Kinabukasan, pilit nang binubuksan ni Roxy at Allison ang likod ng kanilang sasakyan. Hindi na nila mahagilap si Pia kaya pinagdududahan na nila itong tumakas na pati ang susi ng sasakyan nila ay tinangay pa raw niya. Kinalibutan naman si Gina ng madatna ng ginagawa ni na Allison kaya mabilis niya itong inagaw upang ituloy ang kunwari pagbubukas niya. Hindi pa rin siya tinantanan ni Roxy at pinagdududahan na siya nito. Tila may naamoy na raw kasi ito sa kanya na hindi raw nito may paliwanag. Nagtuloy-tuloy sa ganoong modo si Roxy at hindi na ito sumasang-ayon pa sa mga plano ni Allison na dapat sana nilang susunod na gagawin. Dito na rin nagginit si Allison at nagkasagutan na sila ni Roxy. Bigla namang sumulpot sa kinaroroonan nila itong si Dolor na siyang gumulat at nagpatigil sa pag-aaway ng dalawa. Ang ginawa naman ni Gina ay nagkunwari na hindi niya kilala si Dolor at ginawa ito upang mailigtas si Dolor sa mga kasama, lalo na kay Roxy. Upang mapagtakpan ang tungkol sa kanila ni Dolor ay ginapos at binihag din ito ni Gina. Hindi naman nakaligtas kay Roxy ang taglay na ganda ni Dolor at binalak na pitasin ang dalawang naglalakihang papaya para sana sa kanyang tinola. Ganoon sana kaso biglang dumating si Gina at agad nitong napigilan ang pagtatangka ni Roxy sa papayang pagmamay-ari niya. Di raw niya hahayaang makuha ito ng iba lalo't paborito pa naman raw niya ang papaya sa tinola. Langyang tinola ka. Yummy! Ngayon ay nalaman na ni Dolor kung anong klaseng tao o kung ano ang klase ng trabaho ni Gina. Hindi naman ito itinanggi pa ni Gina na ipinaunawa na lamang kung bakit niya ito ginagawa. Tuluyan na ngang nabuksan ni na Roxy ang likod ng kanilang sasakyan at tumambad sa kanila ang wala ng buhay na si Pia. Laking pagtataka rin sa dalawa kung sino ang isa pang kasama at ito nga ay ang katawan ni George na wala silang ideya na ito'y kapitbahay lang pala nila. Dahil sa nangyari kay Pia, sila din ang nagbintangan, nagkainitan hanggang magkasubukan. Pero sa pagkakataong ito, hindi na mapipigilan ng mga sarili at magaganap ang isang pangyayari na maaaring pagsisihan sa bandang huli. Tuluyan ng tinapos at pinatahimik ni Gina ang reklamador na si Roxy. Dumating na rin ang mga pulis upang sila'y arestuhin pero hindi naman ito hinayaan ni Allison. Sinabihan pa niya si Gina na tumakas na raw sila at ganoon naman ang ginawa ni Gina dahil na rin sa pagpupumilit ng pinsan niya. Kaso sa kasamaang palad, hindi kinaya ni Allison ang puwersa ng mga parak. Hindi rin nagawang makatakas si Dolor at Gina dahil sinundan at hindi sila nilubayan ng mga pulis. Kaya katulad ng nangyari kay Allison ay nabigo rin itong si Gina. Ang magandang plano sana niya para sa kanila ni Dolor ay kailan may hindi na mangyayari pa. Hanggang dito na lang mga kayoso at sana'y may aral tayong natutunan sa pelikulang ito. Kung nagustuhan mong mga ganitong video, huwag mo namang kalimutang mag-subscribe, mag-like at mag-comment kung may mga katanungan man kayo. Maraming salamat mga kaibigan, hanggang sa muli ang inyong lingkod, Misteryoso Recap.